malapit nang mag 6 months itong BYD E-MAX 7 namin. Pero ngayong video, sasabihin ko sa'yo yung pinaka-ayaw na ayaw ko na issue na na-experience ko nakaraang linggo lang. Pero naayos ko na siya this week. Pero itong issue na to is para lang sa lifestyle namin or dun sa use case kung bakit nagkaroon ng ganitong issue. Pero baka sa inyo hindi mangyari. Sasabihin ko na rin, just in case may kapareho tayong issue, ito yung pwede kong maitulong sa'yo kung paano ko na-resolve yun. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang pinaka-issue na na-experience ko dito, biruin nyo 5 months pa lang to, magsi 6 months pa lang sa August 16. Ang pinaka-issue ko is yung mabahong aircon. Pangit na amoy ng aircon pag binuksan mo yung sasakyan. Pag binuksan mo siya, yung ano pa lang yung starting niya, kumbaga siguro mga 2 minutes, 3 minutes, lalabas na yung pangit na amoy. Alam mo talaga may problema dahil hindi naman siya ganun dati, yung brand new pa. Pero nawawala siya after 10 minutes na bumibiyahe ka. Pero ayoko nang ganun kasi yung kada bukas mo na lang, kunwari kada umaga, gagamitin mo, ganun yung malalanghap mo. And hindi lang ako may problema ng ganun. Meron na rin ako nakitang ibang post sa BYD Lion 6, ganun na nangyari sa kanya. Merong parang amoy nga na parang, alam mo yung labahan na kulob na labahan, parang ganun. Or di kaya yung mga, basta parang ano, medyo maasim, iba yung amoy, yung pangit, parang musty something. Iniisip ko sa akin, sabi ko, bakit nangyari to kahit bago pa lang yung sasakyan? Kasi maintindihan ko pa kung 1 year or 2 years ko na siyang ginagamit eh. Pero hindi, ganun agad nangyari. Di ko naman to naranasan sa di gasolina kong sasakyan dati. Papaisip talaga ako kung bakit. Chinat ko na rin yung agent ko about dito kung baka may na-experience na rin silang reklamo about dun nga sa aircon. Pero sabi niya wala. Kaka-research ko na i-apply din natin siya tulad sa mga digasolina na sasakyan na kapag malapit ka na sa destination mo, gagawin mo na siyang blower mode. Kumbaga hindi mo na paandarin yung compressor para ma-blower niya yung evaporator, mapatuyo niya. Mawala yung mga tubig-tubig doon sa evaporator dito sa loob ng kotse. Yun talaga yung number 1 na salarin, yung amoy na yun. Kahit palitan mo na siya ng bagong cabin filter, babalik at babalik pa rin kasi yung amoy kasi yung pinaka root cause, yung pinaka problema niya nandun sa evaporator na laging basa. Pinamumugaran ng mga molds, ng mga bacteria at ng kung ano. Kaya yun yung namamaho. So dapat ganoon talaga ang practice. Pero minsan talaga hindi naiiwasan, nakakalimutan. And dito sa use case namin, sa lifestyle, kung paano namin ginagamit itong sasakyan, sabi kasi doon is dapat kasi mga 5 minutes papatayin mo na yung aircon bago ka makarating sa destination mo. Ang problema, halos araw-araw, Monday to Saturday, simula February 16 na to. Ang gamit nitong kotse is simula dito sa bahay, papunta dun sa school ng anak ko, tapos dun sa work ni Mrs. So halos umabot lang ng wala pang 10 minutes. Tingin ko sa 5 months na yun, ganun kabilis yung namuo na mga bacteria or mga molds dun sa loob ng evaporator. So ngayon, ang ginawa ko, bumili ako ng evaporator cleaner. Yung foam siya, tapos bumili din ako ng parang, yung camera, yung endoscope, yung masusuot mo. Sinubukan ko dito sa air vents, yung endoscope, pinasok ko dito, hindi ko maabot yung mismong evaporator core. So hindi kaya, mahirap. Pati doon, pati din dito. So ang ginawa ko, ito, tinanggal ko tong glove box. Merong screw yan, 3 dito, 1, 2, 3. Tapos meron din 3 doon sa baba dito. Madali lang siyang tanggalin. So kapag natanggal mo na yung glove box, makikita mo na kagad yung cabin blower niya. Yun ang pinaka-importante na matatanggal mo kasi kapag andun na yung blower, katabi niya na kagad yung evaporator. So ngayon, nung natanggal ko na yung evaporator, merong lang mga nakakabit doon na wire. 2 clip lang yon na di-disconnect mo. Tapos kapag natanggal mo na, pero tanggalin mo na yung cabin filter. Tapos ang ginawa ko, yung hose ng evaporator cleaner, kinonect ko doon sa endoscope, yung camera. Tapos ang ginawa ko, pinasok ko lang doon sa may butas, doon sa may loob ng blower. Makikita mo doon yung evaporator mismo. So ang ginawa ko, in-spray ko doon yung evaporator cleaner hanggang sa mapuno na, hanggang sa hindi na makita ng camera yung buong lagayan ng evaporator. Ngayon, nung napuno na ng foam yung evaporator, binalik ko na yung blower. Pero wag mong kalimutan na ibalik yung takip ng cabin filter. So ngayon, ang ginawa ko, inon ko yung sasakyan, tapos ginawa ko lang is blower mode. Blower mode lang muna ng ilang minutes, kahit 2
2 minutes, 3 minutes. Blower lang hindi mo paandarin yung compressor, walang lamig na papasok. Ang purpose lang nun is para sumiksik yung foam doon sa mismong evaporator, para matulak siya nung hangin, para maano mo yung kabilang side ng evaporator. Kasi alam ko naman is sobrang linis pa naman talaga, walang mga dumi na sapot-sapot or mga parang gel type. Yung evaporator kasi malinis pa. Ang iniisip ko lang dito is matanggal lang yung mga bacteria or kung ano yung mga molds na nabuo doon. Baka sa bandang drain yun Hindi ko alam So ngayon, tinulak ko siya ng blower ng mga ilang minutes, tapos hinayaan ko lang mag-react ng mga ilang minutes pa, 5 minutes, 10 minutes. And then, ang problema ko ngayon is, diba, naibalik ko na yung blower, hindi ko siya mababanlawan. So ngayon, para lang mabanlawan ko, gagawin mo, i-on mo yung aircon. On mo na siya yung aircon. Kasi ang purpose para syempre, magko-condensate yun, magpapawis na naman yung evaporator. May mga tubig yun, diba? Yun yung pinaka magiging rinse mo or pinaka banlaw. Ginawa ko na lang, binabaan ko na lang yung temperature. Siguro mga 21 na lang yata yun or 19. Tapos, binuksan ko na lang din yung bintana, yung mga window, para mas mabilis yung condensation niya. Magpapawis talaga ng gusto yung evaporator. And makikita mo dun sa drain ng evaporator, sa ilalim, makikita mo tumutulo na yung mga foam or tumutulo na yung mga in-spray mo dun. Take note, itong BYD E-MAX 7, kagaya ng sa mga Innova or sa mga Avanza or sa mga Toyota Fortuner, dalawa ang evaporator nito. Isa sa harapan at meron din sa likod. Dito sa BYD E-MAX 7, nakita ko nasa left side siya. Ang problema, mahirapan akong ma-access yung kanyang evaporator doon. So, kailangan mo siyang baklasin. Pero sa tingin ko, hindi ko muna siya gagalawin. Kailangan testingin ko muna yung harapan ng evaporator, kasi ito lang naman yung madalas talaga na bugbog or madudumihan. And check ko na rin sa ibang mga video, disassembly ng mga evaporator nila ng mga iba't ibang sasakyan o iba't ibang brand. Madalas yung rear evaporator is malinis compared talaga sa harapan. So, ito muna yung trinit ko, ito muna yung sinubukan ko. So, after na mabanlawan siya, naka-under yung aircon ng mga ilang minutes, sinubukan ko yung mga 20 minutes yata. Basta magpawis lang. So, sigurado na yon, basang-basa na yung evaporator nun, na banlawan talaga siya. And saka ko siya in-off yung compressor. In-off ko yung lamig. In-off ko yung aircon. So, ngayon, ang matitira na lang is blower. So yung blower, tinudo ko talaga yung fan nun sa pinakasagad, sa max, para naman is matutuyo niya yung evaporator. And sinubukan ko na kaagad siya. Gabi na kasi ako natapos nun. At sinubukan ko kinabukasan, wala, natanggal yung amoy niya. Tapos lumipas na ng mga ilang araw. Ngayon pang 5 araw, wala na yung amoy na musty na smell na yon. Yun lang yung ginawa ko. Sobrang simple lang nun. Pero medyo nakakatakot lang kasi tatanggalin mo yung blower sa ilalim. Pero madali lang siya actually. Tatanggalin mo lang yung tornilyo. Bago mo baklasin, picturean mo muna. So yun lang, para hindi na kayo gagastos just in case na maranasan nyo tong ganitong problema. Or para na rin sa maintenance nyo. Mas maganda every 6 months, 'di ba? Mag-spray kayo niyan, para at least hindi nyo na kailangan pang magpa-linis ng aircon sa labas, dahil medyo madugo ang paglinis ng aircon nito. Kapag hihintayin nyo pa yung every year or every 2 years or every 3 years, kasi dito hindi siya tulad sa dating Mirage G4 ko na nasusungkit lang nila, binubugahan lang nila yung evaporate, nasusungkit, kaya nilang makuha, may binabaklas lang dito. Pero dito sa BYD na to, talagang babaklasin yung dashboard para makuha mo yung evaporator. So ngayon, kung meron ka ng prevention, basa-basahin mo ng foam cleaner, mas mabuti yon, kahit mga twice a year, para talagang hindi mabubuo yung mga molds or yung mga gel type, mga ganun. Pero tsaka iwasan nyo na rin gumamit ng mga gel type na pabango, kasi isa daw yun sa mga nagkakos na mabilis dumumi ng evaporator. And meron pa akong binili, kahapon lang dumating. Ilagay ko yung, ano lang to, hindi naman sure yun na makakatanggal talaga. Pero bumili na lang ako na parang activated charcoal dehumidifier, parang ganon. Nilagay ko lang siya, 3 binili ko, nilagay ko lang siya dun sa bandang sa likod. And bumili din ako ng spray na galing sa Chemical Guys, maliit lang binili ko. New scent, parang bagong kotse daw yung amoy. Pero actually sa totoong buhay, ano lang siya, medyo chemical yung amoy, kasi yun naman talagang amoy ng mga bagong sasakyan, parang amoy chemical, amoy plastic, amoy leather, parang ganun yung amoy niya. Pero take note, ang ginawa ko dito, dun sa instruction kasi, magi-spray ka dun sa ilalim, sa footrest mo dito sa harapan. Minsan yung ibang user napapadami yung spray nila, pero ang ginawa ko, para safe ako, sinubukan ko lang muna. Kumuha lang ako ng 2 microfiber towel. Doon ko in-spray. 2 spray lang sa isang towel. Nilagay ko lang sa ilalim. Tapos, pinaandar ko yung aircon ng mga ilang minutes.
tapos off na. Yun, medyo okay yung amoy niya actually. Medyo okay. Parang mukha talagang bago yung sasakyan. Pero, depende yan baka iba yung pang-amoy mo sa pang-amoy ko, iba yung ano mo. Basta sa unang pasok mo, or di kaya kapag inamoy mo pa lang yung spray, hindi siya magandang amuyin kasi hindi siya pabango actually. Basta magiging i-replicate lang niya kung ano yung parang amoy ng bagong sasakyan. Ilalagay ko na lang yung mga link ko, ano yung mga binili ko, yung mga ginamit ko dito para dito sa aircon na to, para dito sa cabin na to. So, yun lang. Sana nakatulong tong video sa'yo.